Samantala, katangian ng mga Pinoy, unti-unti na nga bang nakakalimutan ng mga kabataan? Tunghayan sa GMA Regional TV Presents, hatid ni Ivy Hernando. Sa ilalim ng Presidential Proclamation No. 479 na nilagdaan taong 1994, idineklara ang Nobyembre bilang Filipino Values Month bilang bahagi ng Moral Recovery Program ng gobyerno na layong maisabuhay ng mga Pilipino ang magandang asal. Para ma-inculcate sa mga bata or para mabuhay yung mga dating kultura ng mga Pilipino, ma'am. Sa klase ni Teacher Elizabeth, itinuturo ang ilang kultura ng mga Pilipino, gaya ng Pakikipagkapwa-tao. Paggalang sa kapwa-tao at paggagamit ng po at opo. Pagmamano sa nakatatanda. Ngunit sa higit isang dekada niyang pagtuturo, nakalulungkot mang isipin, tila nawawala na raw ang magagandang asal at kultura sa ilang kabataang Pinoy. Based on my experience, ma'am, yung mga iba't ibang Filipino values nawawala na. Siguro, isa sa mga factor nun ay dahil sa social media, number 1 yun. Kamakailan naging usapin sa sektor ng edukasyon ang kahalagahan ng pagtuturo ng values o tamang asal. Nagkaroon ng ESP o edukasyon sa pagpapakatao na ni-integrate sa lahat ng subject upang matalakay ang Filipino values. Ngunit sa bagong K-10 curriculum, ang matatag curriculum, muling ibinalik ang asignaturang Good Manners and Right Conduct o GMRC. Kaakibat na raw sa paghubog ng magandang karakter ng tao ang responsibilidad ng komunidad. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon.